Sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Serbisyo para sa kabataan. Isang nagmamagandang loob na nanay ang lumapit sa Cayetano in Action para matulungan ang isang bata na walang birth certificate. Paglabas ng birth certificate po, binigay ko po dun sa parent. Ayaw po nilang asikasuhin. Ginawa ko po, ako na lang po yung nag-try dun sa City Hall na baka pwedeng ako na kahit hindi naman ako kano-ano. Bagong mandatory daw po ng PSA, bawal na rin po daw ako. Ano daw maipaparehistro ang birth certificate nito? Alamin sa Cayetano Aksyon Agad. Serbisyo para sa mamimili. Ano nga ba ang ating mga karapatan bilang consumer? Anong proteksyon ang meron tayong laban sa panloloko at maling serbisyo? Pag-usapan natin yan sa Kwentuhan with Kuya Alan. Serbisyo para sa kapwa. Isang tricycle driver sa Kapas, Tarlac ang tumutulong sa mga homeless at sa Aita community. Tunghayan ang kanyang kwento sa kabutihang loob sa salamat. Serbisyo para sa kalusugan. Ating ipagdiwang ang Women's Month sa pamamagitan ng tamang kaalaman tungkol sa puso ng kababaihan. Ang mga dapat nating malaman, sasagutin kasama ang mga eksperto mula sa Philippine Heart Association. Sa ABA, Ask Boy Abunda. At serbisyo para sa bayan. Mga tanong ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Lahat ng ito at marami pang iba sa programang puno ng impormasyon, serbisyo at aksyon. Ang Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Ang tanong ni Jinjin Delgado Mulbog ng Mukpog, Marinduque. Tanong ko lang po, pwede po bang ipakulong ang 15 anyos na gumawa ng katarantaduhan sa anak ko? Ayon sa batas natin, ang mga bata na 15 years or younger ay exempt sa criminal liability. Ibig sabihin nito, hindi sila pwedeng kasuhan. To answer your question, dahil 15 years old yung bata, hindi mo siya pwedeng ipakulong, pero subject siya sa intervention program. So yung intervention program na ito yung ginagawa ng gobyerno to determine kung paano matutulungan yung bata. So titignan dito through a series of activities, pwedeng counseling, pwedeng education, para matulungan psychologically, emotionally yung bata, para malaman niya na mali yung ginawa niya. Ang tanong ni Raymond Amar ng Bacolod, dapat po ba sa isang trabaho, may contract kasi kami, walang pinirmahan na contract. Magti 3 years ako sa isang Chinese restaurant. Saan pwedeng lumapit? Sa labor po ba? Taliwas sa paniniwala ng iba, no, ang kontrata ay hindi kailangang nakasulat lamang. Kahit na yung mga labor contracts, pwedeng oral lang sila, hindi kailangan nakasulat, as long as namimit nyo yung criteria na tinatawag sa batas na fourfold test. Ano yung fourfold test na yon? Una, kung ikaw ba ay tinanggap ng employer mo. Pangalawa, kung pinapasweldohan ka niya. Pangatlo, kung may power ba siya to dismiss you from employment. At pang-apat ay kung kinokontrol niya ba kung paano mo ginagawa ang iyong trabaho. So kapag na-meet yung mga ganong klaseng requirements, ibig sabihin, meron kayong relasyon bilang employer and employee at ebidensya yon ng employment contract sa pagitan ninyong dalawa. Pwede siyang maging basehan para makapagreklamo ka halimbawa ng illegal dismissal. Ngayon, sa tanong mo na kung saan ka lalapit, mandatory po na pupunta kayo sa single entry approach system ng Department of Labor and Employment. Ang magpoproseso po niyan ay ang National Conciliation and Mediation Board. Meron po silang mga opisina or desks doon sa mga tanggapan na iyon para magproseso ng inyong reklamo. Ang tanong ni Wilfredo Bandillo Jr. ng Santa Rosa, Laguna. Tinanggal po ako sa trabaho bilang isang security guard sa subdivision sa Canlubang dahil lang sa isang papayang ibinigay sa akin ng isang homeowner. Nakita ito at inireklamo ng isa ring homeowner at hindi nito alam na ibinigay lang sa akin ang papaya. Tama po ba yun na tanggalin lang ako dahil doon sa pagtanggap ko ng papaya? Ano po ang aksyon na dapat kong gawin? Okay, ang cause ay dahil tumanggap ka ng papaya. So kung titignan natin yung labor code natin, hindi kasi ito isa sa mga just or authorized causes na nililista para maging basis ng termination ng isang employment. So given that, maaaring illegal yung pag-terminate na ginawa sa inyo.
Pero siguro kailangan din nating tingnan kung ano yung nakalagay sa employment contract mo. Kung malinaw doon na nakasaad na bawal kang tumanggap sa mga residente halimbawa ng subdivision na binabantayan mo, pwede siyang mag-fall under just causes sa labor code because pwede siyang sabihin sigurong breach of trust or willful disobedience yun kasi kung iyon ang inuutos ng kontrata at hindi mo sinunod, pwede siyang maging basehan ng pag-terminate sa'yo. So, in terms of action, kung anong pwede mong gawin upang makasigurado tayo dahil nga limitado kami doon sa, kumbaga sa details or sa facts na nabigay mo mula sa tanong mo, pwede kayong lumapit sa regional office ng DOLE para magsampa ng reklamo doon sa termination ninyo. Kung kayo rin ay may mga katanungang legal, i-post nyo lang sa ating social media pages o kaya ay i-video ninyo ang inyong mga sarili na nagtatanong at isend sa amin dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda.